Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng Riles, doon nagsimulang mangarap si Daniel. Manipis ang dingding ng kanilang bahay. At kapag dumaraan ang tren, tila kasabay nito ang pagyanig ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng ingay at alikabok, may isang tinig na palaging malinaw sa kanyang pandinig. Ito ay ang boses ng kanyang ina. Anak, balang araw, ikaw ang mag-aahon sa atin. Si Aling Rosa ang mundo ni Daniel. Labandera siya sa umaga, tagaluto sa isang karinderya sa hapon, at minsan ay nagtitinda ng kakanin sa gabi. Halos hindi na ito nagpapahinga. Ngunit sa tuwing uuwi ito, kahit pagod na pagod, lagi pa rin siyang may ngiti para sa kanyang anak. Lumaki si Daniel na walang ama. Hindi niya ito nakilala. Ang tanging alam niya ay iniwan sila bago siya isinilang. Kaya simula pagkabata, nakita niya kung paanong nakipaglaban ang kanyang ina sa buhay ng mag-isa. Kahit kapos sa pera, hindi kailanman nagkulang sa pagmamahal si Aling Rosa. Noong unang araw ni Daniel sa paaralan, wala silang pambili ng bagong bag. Lumang supot ng bigas ang ginawa nitong lalagyan ng kanyang notebook. Ang sapatos niya ay kupas at may butas sa gilid. Ngunit bago siya pumasok, lumuhod ang kanyang ina at inayos ang kanyang uniforme. Hindi sukatan ng ganda ng gamit ang talino, anak. Bulong nito. Galingan mo, anak, ha? At ginawa nga niya. Sa unang baitang, natutunan kaagad ni Daniel ang magbasa at magsulat. Sa ikatlong baitang, siya ang palaging nangunguna sa klase. Ngunit ang araw na hindi niya malilimutan ay noong ika-6 na baitang siya. Ang araw na unang isinabit sa kanyang leeg ang gintong medalya. Best in Mathematics. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang iabot niya iyon sa kanyang ina pag-uwi. Hindi niya makakalimutan ang mga matang napuno ng luha habang hinahaplos nito ang medalya na para bang tunay na ginto ang hawak. Anak, halos pabulong nitong sabi. Parang ako na rin ang nagwagi. Mula noon, itinabi ni Aling Rosa ang medalya sa isang maliit na kahon na dating pinaglalagyan ng biskwit. Para sa kanya, yun ang kayamanang hindi kayang nakawi ng kahirapan. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon. May mga araw na sardinas ang ulam at may mga gabing tuyo ang kanilang hapag. Ngunit sa tuwing nakakaramdam ng pagod si Daniel, sapat na ang makita ang kanyang ina na patuloy na kumakayod para magkaroon siya ng lakas. Ma, paglaki ko po, ikaw naman po ang hindi na magtatrabaho. Minsang sabi niya habang naglalaba ito sa batya. Ngumiti lamang si Aling Rosa. Ang gusto ko lang, anak, ay makapagtapos ka. Sa murang edad, naunawaan ni Daniel na ang edukasyon ang kanilang tanging pag-asa. Hindi man sila mayaman sa pera, mayaman naman sila sa pangarap. At sa bawat medalya na nadaragdag sa kahon, mas tumitibay ang kanyang pangako. Hindi siya titigil. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang masayang ang bawat patak ng pawis ng kanyang ina. Sa gitna ng kahirapan, unti-unting hinuhubog ang isang batang may pusong puno ng pasasalamat at determinasyon. Hindi pa niya alam noon kung gaano kabigat ang mga pagsubok na darating pa. Ang alam lamang niya, may isang taong naniniwala sa kanya. At para kay Daniel, sapat na yun upang mangarap ng mas mataas kaysa sa ingay ng tren na dumaraan sa kanilang bahay. Pagtungtong ni Daniel ng high school, tila mas lalong bumigat ang mundo sa kanilang balikat.
Mas mahal ang gastusin. Mas marami ang proyekto. Mas mahaba ang mga gabing kailangang mag-aral. Ngunit hindi sumabay sa pagtaas ng pangangailangan ang kanilang kita. May mga araw na napuputulan sila ng kuryente dahil hindi kaagad nababayaran ang bill. Sa ganitong mga pagkakataon, dala ni Daniel ang kanyang mga libro at lumalabas ng bahay. Sa ilalim ng poste ng ilaw sa kanto, doon siya nagbabasa. May mga lamok na kumakagat sa kanya. May mga tambay na nag-iingay, ngunit wala siyang pakialam. Sa isip niya, bawat pahina ng librong natatapos ay isang hakbang papalayo sa kahirapan. Minsan, napansin siya ng kapitbahay. Daniel, ay bakit hindi ka nalang matulog? Bukas na yan, sabi nito. Ngumiti siya. Hindi po pwede. May quiz po kasi kami. Sa loob ng bahay, tahimik namang nagdarasal si Aling Rosa, habang pinagmamasdan ang anino ng anak sa labas. Masakit para sa kanya na makitang nahihirapan ng anak, ngunit mas masakit ang ideyang baka hindi ito makatapos. May mga araw ring mas tahimik pa kaysa sa gabi ang kanilang hapagkainan. Isang platong kanin, hinahati sa dalawa. Minsan, toyo at mantika lang ang ulam. Kapag may kaunting pera, bumibili si Aling Rosa ng isang perasong toyo at hahatiin iyon ng mas manipis upang magkasya sa kanila. Mabusog na po ako, madalas na sinasabi ni Daniel kahit hindi pa. Alam ng kanyang ina ang totoo, ngunit magpapanggap din ito. Oo nga anak, busog na rin ako. Sa kabila ng lahat, patuloy na dumarami ang medalya ni Daniel. Naging consistent honor student siya. Nanalo siya sa division level quiz bee. Naging miyembro ng athletics team at nag-uwi ng pilak na medalya sa 800-meter run. Sa bawat tagumpay, mas lalo siyang nagsusumikap, hindi para sa sarili lang, kung hindi para sa babaeng gabi-gabing umiiyak ng palihim sa kusina. Ngunit habang lumalakas ang determinasyon ni Daniel, unti-unti namang nanghihina ang katawan ng kanyang ina. Napansin niyang mas madalas na umuubos si Aling Rosa. May mga pagkakataong napapaupo ito habang naglalaba, tila hinihingal. Kapag tinatanong niya, palaging pareho lamang ang sagot. Pagod lang to anak, lilipas din. Isang gabi, umuwi si Daniel mula sa ensayo sa athletics at nadatnan niyang nakahiga ang kanyang ina. Maputla ito at pawisan. Ma? Kinakabahan niyang tawag. Ngumiti pa rin ito. Nagluto ako ng paborito mong ginisang sardinas anak. Napatingin siya sa kaldero. Halos wala na ring laman ang lata ng sardinas na ginamit. Alam niyang kahit may sakit, mas inuna pa rin siya ng kanyang ina. Ma, magpahinga naman po kayo muna bukas, mariin niyang sabi. Tumango lamang si Aling Rosa. Ngunit hindi nagbago ang lahat kinabukasan. Gumising pa rin ito ng maaga para maglaba. Pumasok pa rin sa karinderya. Hindi alam ni Daniel na mas malalim na pala ang dinadala ng kanyang ina kesa sa simpleng pagod. Sa bawat medalya na nadadagdag sa kahon, may kapalit palang unti-unting nauubos. At sa bawat gabing walang ilaw, may isang pusong tahimik na nasasaktan. Handang ibigay ang lahat, kahit kapalit ang sariling lakas. Hindi pa alam ni Daniel na paparating na ang pagsubok na magpapabago sa lahat. Dumating ang huling taon ni Daniel sa high school, na punong-puno ng pag-asa. Isa siya sa mga nangunguna sa kanilang batch. At halos lahat ng guro ay naniniwalang may malayo siyang mararating. Sa bawat papuri, ang mukha ng kanyang ina ang una niyang naiisip. Ma, kukuha po ako ng entrance exam sa State University. Masigla niyang sabi, isang gabi habang kumakain sila ng tinolang manok
na minsan lang nilang maihain sa hapag. Napangiti si Aling Rosa kahit halatang pagod ang mga mata nito. Kaya mo yan, anak. Alam kong kaya mo. Nag-aral si Daniel ng masigasig. Sa ilalim pa rin ng poste ng ilaw, sa gitna ng ingay ng tren at tahol ng mga aso, binubuhos niya ang lahat ng natitirang lakas sa mga reviewer. Sa bawat pahinang nababasa niya, iniisip niyang ito ang magiging daan papalabas ng kahirapan. Dumating ang araw ng pagsusulit. Hindi man niya masabi, nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagutan ng mga tanong. Ngunit sa bawat kaba, naaalala niya ang mga sakripisyo ng kanyang ina. Ang paglalabas sa malamig na tubig, ang pagngiti kahit walang ulam. Ilang linggo ang lumipas bago lumabas ang resulta. Isang hapon, habang nagwawali si Aling Rosa sa harap ng bahay, humahangos na tumakbo si Daniel mula sa computer shop. Ma! Halos hindi siya makapagsalita sa hingal. Nakapasok po ako. Scholar na po ako. Nahulog ang walis sa kamay ng kanyang ina. Napahawak ito sa dibdib habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata. Salamat sa Diyos. Bulong nito bago yakapin ng mahigpit ang anak. Sabi ko na sa'yo, hindi ba? Kaya mo yan, anak. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Daniel ay wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa parehong linggo na natanggap niya ang magandang balita, mas lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Ang simpleng ubo ay naging tuloy-tuloy na paghingal. Isang gabi, tuluyan itong nanghina at hindi na makatayo. Dinala niya ito sa pampublikong ospital. Amoy gamot at antiseptiko ang paligid. Mahaba ang pila. Mabagal na oras. Nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak ang malamig nitong kamay. Ma, magiging okay rin po kayo. Pilit niyang pagpapalakas ng loob, kahit nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti si Aling Rosa. Isang ngiting pilit, ngunit puno pa rin ng pagmamahal. Anak, mahina nitong tawag. Makinig ka, anak, ha? Napayuko si Daniel. Halos ayaw marinig ang susunod na sasabihin ng kanyang ina. Tapusin mo ang pag-aaral mo, ha? Huwag mo akong intindihin, anak. Pangarap ko yan para sa'yo. Ma, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Napaiyak na siya. Pagkakasama pa po tayo sa graduation ko. Dahan-dahang inaplos ng ina ang kanyang pisngi. Kahit wala ako, anak, naandyan pa rin ako sa puso mo. Yun ang huling malinaw na mga salitang narinig niya mula rito. Ilang araw matapos iyon, tuluyan nang pumikit si Aling Rosa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam ni Daniel ay wala na siyang sandigan. Ang bahay nilang dating puno ng pag-asa ay naging tahimik. Ang kahon ng mga medalya ay tila mas mabigat sa kanyang paningin. Sa araw ng libing, hawak niya ang unang medalya na ibinigay niya sa kanyang ina. Tahimik niyang inilagay yon sa ibabaw ng kabaong. Ma, pangako, tatapusin ko po ang pag-aaral ko. Bulong niya habang bumabagsak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung papaano siyang magsisimulang muli. Ngunit alam niyang hindi pwedeng doon magtapos ang lahat. Dahil sa huling sandali ng kanyang ina, may isang pangakong naiwan at yun ang magiging gabay niya sa mga susunod na hakbang. Pagkatapos mailibing ng kanyang ina, tila nawala ng kulay ang mundo ni Daniel. Ang maliit nilang bahay na dati puno ng boses at halakhak ay naging tahimik. Wala nang gigising sa kanya tuwing umaga. Wala nang magpapaalala na kumain siya bago pumasok. Sa unang linggo matapos ang libing, halos hindi siya lumabas ng bahay.
Nakaupo lamang siya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak ang lumang kahon ng mga medalya. Isa-isa niyang hinahaplos ang mga iyon. Parang doon na lang natitira ang alaala ng babaeng naniwala sa kanya ng higit pa sa sarili niya. Ngunit bawat hawak niya sa mga medalya, bumabalik ang huling salita ng kanyang ina. Tapusin mo ang pag-aaral mo, anak, ha? At doon niya napagtanto, kung susuko siya, parang pinatay na rin niya ang pangarap ng kanyang ina. Isang umaga, bumangon siya ng maaga. Nagluto ng simpleng itlog at kanin. Tahimik na kumain mag-isa. Pagkatapos, inayos ang kanyang mga dokumento para sa kolehiyo. Hindi na siya bata. Wala nang sasalo sa kanya. Kailangan maging matatag ng kanyang sarili. Nagsimula ang klase sa State University. Scholar siya doon, kaya libre ang matrikula. Ngunit hindi kasama roon ang pamasahe, proyekto at araw-araw na gastusin. Kaya't naghanap siya ng trabaho. Sa umaga, estudyante siya. Sa gabi, helper siya sa isang maliit na construction site malapit sa kanilang lugar. May mga araw na bitbit niya ang mga libro habang nagbubuhat ng hollow blocks. May mga gabing uuwi siyang masakit ang likod at puno ng alikabok ang damit. Aba, ang bata mo pa para sa ganitong trabaho. Dapat ay ini-enjoy mo lang ang buhay mo. Minsang sabi ng isang matandang karpintero. Ngumiti si Daniel. May kailangan po kasi akong tapusin at kailangan ko pong suportahan ang pag-aaral ko. Bukod sa construction, naging tutor din siya tuwing Sabado para sa mga batang hirap sa math. Maliit lang ang bayad, pero sapat para may pambili siya ng pagkain at pamasahe. Hindi naging madali ang pagsabay ng trabaho at pag-aaral. May mga pagkakataong nakakatulog siya sa library habang siya ay nagre-review. May mga exam na halos wala siyang tulog. May mga sandaling gusto niyang sumuko, lalo na kapag nakikita niya ang ibang kaklase na may magulang na sumusundo. May mga bagong sapatos at may pambili ng lahat ng kanilang kailangan. Kapag sumisikip ang dibdib niya sa pagod at lungkot, may isang lugar siyang pinupuntahan. Ito ay ang sementeryo. Umuupo siya sa damuhan malapit sa puntod ng kanyang ina. Tahimik lang. Minsan may dala siyang tinapay. Minsan ay tubig lang. Kinakausap niya ito na para bang naririnig siya. Ma, sa totoo lang po, pagod na po ako. Minsan niyang bulong. Pero hindi po ako susuko, ma. At sa tuwing aalis siya roon, pakaramdam niya ay may kaunting lakas na bumabalik. Sa kabila ng lahat, hindi bumabagsak ang kanyang mga marka. Sa katunayan, lalo pa siyang nagsumikap. Naging Dean's Lister siya sa unang taon. Nakakuha siya ng medalya sa academic excellence sa ikalawang taon. Hindi na iyon ay itatabi sa kahon ng kanyang ina. Itinatago niya na ito sa kanyang sariling drawer. Hindi bilang kayamanan, kung hindi bilang paalala. Paalala na kahit wala na siyang sandalan, may iniwang pundasyon ang kanyang ina sa puso niya. At sa bawat pagbangon niya mula sa pagod at lungkot, mas lalo niyang napapatunayan, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa dami ng kasama mo, kung hindi sa lalim ng dahilan kung bakit ka lumalaban. Mabilis na lumipas ang mga taon. Sa pagitan ng pagod, puyat, at mga gabing tahimik na pag-iyak, hindi na malaya ni Daniel na nasa huling taon na pala siya ng kolehiyo. Mas naging mabigat ang mga asignatura. Mas naging mahirap ang mga proyekto. Ngunit mas malinaw ang kanyang layunin. Sa bawat pagsusulit, sa bawat research paper na pinapasa niya, isang pangalan ang nakaukit sa kanyang isipan. Walang iba kung hindi ang kanyang ina. Isang hapon, tinawag siya ng dean sa opisina. Daniel, seryosong bungad nito. batay sa iyong academic standing,
Ikaw ang nangunguna sa batch nyo. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Parang bumagal ang oras. May posibilidad kang magtapos bilang magna cum laude. Parang may kumurot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa lungkot. Salamat po, mahina niyang sagot. Paglabas niya ng opisina, tumingala siya sa langit. Ma, malapit na po, bulong niya. Dumating ang araw ng graduation. Maaga siyang nagising. Maingat niyang sinuot ang kanyang toga. Tinitigan niya ang sarili sa maliit na salamin sa dingding. Hindi niya maiwasang maalala ang unang araw niya sa elementary. Ang lumang supot ng bigas na ginawang bag. Ang kupas na sapatos. Ngayon, nakasuot siya ng itim na toga. May medalya ng karangalan na nakahanda ng isabit sa kanyang leeg. Sa venue ng pagtatapos, puno ng pamilya ang paligid. May mga magulang na may dalang bulaklak, lobo, at placard na may nakasulat na "Proud of you." May mga yakapan, halakhakan, at sadyang pagkuha ng litrato. Habang si Daniel, mag-isang nakaupo sa kanyang upuan. Tahimik, ngunit hindi malungkot. Habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At para sa magna cum laude, narinig niya ang kanyang pangalan na umaalingaw sa buong bulwagan. Tumayo siya. Sa bawat takbang papunta sa entablado, parang bumabalik ang lahat ng alaala. Ang poste ng ilaw, ang paghahati ng tuyo, ang ospital, at ang huling ngiti ng kanyang ina. Isinabit sa kanyang leeg ang medalya. Kumapal ang palakpakan. Ngunit sa gitna ng ingay, isang katahimikan ang naramdaman niya sa loob. Kung naroon lang sana ang kanyang ina. Pagbaba niya ng entablado, may mga kaklaseng niyakap ng kanilang mga magulang. May mga umiiyak sa tuwa. Ngunit siya, ngumiti lang at tahimik na naglakad papalabas ng venue. Hindi siya dumiretso sa kainan ng selebrasyon. Hindi siya sumama sa barkada. Sa halip, dumaan siya sa isang maliit na tindahan ng bulaklak. Bumili siya ng puting rosas. Ito ang paborito ng kanyang ina noon. Bitbit ang diploma at ang mga medalya. Sumakay siya ng jeep papunta sa sementeryo. Habang papalubog ang araw, dahan-dahan siyang naglakad sa damuhan. Pamilyar na sa kanya ang daan. Huminto siya sa harap ng puntod. Ma, ito na po. Mahina niyang sabi habang inilalapag ang bulaklak. Tapos na po ako ng pag-aaral, ma. Hindi niya na napigilan ang mga luha. Ang araw ng pagtatapos sa sana'y puno ng yakap at halakhak ay naging isang tahimik na pag-aalay. Ngunit sa puso ni Daniel, alam niyang hindi siya nag-iisa. Dahil ang bawat takpang niya papunta sa entablado ay gabay ng isang pangakong binitawan sa harap ng kama doon sa may ospital. At ngayon, hawak na niya ang katuparan nito. Tahimik ang sementeryo habang unti-unting lumulubog ang araw. Kulay kahel ang langit at malamig na hangin ng maraang humaaplos sa damuhan. Dahan-dahang umupo si Daniel sa damo, sa tabi ng puntod ng kanyang ina. Hindi marmol na enggrande ang puntod. Simple lamang ito. Puting lapida na may nakaukit na pangalan. Rosa M. Santos. May kaunting bitak sa gilid. At ang mga damong nakapaligid ay hindi pantay ang tubo. Ngunit para kay Daniel, yon ang pinakabanal na lugar sa mundo. Maingat niyang inilapag ang kanyang diploma sa damuhan. Isa-isa niyang tinanggal ang mga medalya sa kanyang leeg at sa loob ng maliit na bag na dala niya. Gintong medalya ng elementarya, pilak sa athletics, mga medalya ng pagiging honor student, at ang pinakahuli, ang medalya ng magna cum laude. Ikinalat niya ang lahat ng iyon sa ibabaw ng damo
sa harap ng puntod. Parang mga bituin na kumikinang sa dapit hapon. Ma, nagsimula siyang magsalita kahit paos ang tinig. Naalala niyo po ba yung una kong medalya? Yung best in math po? Napangiti siya sa pagitan ng luha. Sabi niyo po, parang kayo na rin po ang nanalo. Hinawakan niya ang isang medalya at dahan-dahang ipinatong sa lapida. Ito po, para sa mga gabing naglaba kayo kahit masakit po ang likod ninyo. Sumunod ang isa pa. Ito naman po, para sa mga araw na hinati niyo po ang isang perasong tuyo para lang po may makahain ako. Bawat medalya ay may kasamang alaala. Bawat alaala ay may kasamang sakripisyo. Hindi niya na napigilan ang paghikbi. Tahimik siyang umiiyak. Nakayuko habang ang mga luha ay pumapatak sa damo. Ma, pagod na pagod po ako noon. Pag-amin niya. Maraming beses ko pong gusto nang sumuko. Umangat ang kanyang tingin sa pangalan ng kanyang ina na nakaukit sa bato. Pero sa tuwing pupunta po ako rito, pakiramdam ko po may umayakap sa akin. Humihip ang hangin at bahagyang gumalaw ang mga medalya. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba yun. Pero sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi ko po ito nagawang mag-isa. Bulong niya. Lahat po ng ito ay dahil po sa inyo. Hinawakan niya ang magna cum laude medal at ipinatong iyon sa gitna ng iba pa. Ito po ang pangarap niyo, hindi pa para sa akin. Na makapagtapos po ako. Tumungo siya at idinikit ang kanyang noo sa malamig na lapida. Ma, tupad ko na po. Ang iyak niya ngayon ay hindi na lamang dahil sa lungkot. May halo na itong ginhawa. May halong katuparan. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang ina, hindi niya naramdaman ang matinding bigat sa dibdib. Sa halip, may kakaibang kapayapaan. Dahan-dahan siyang umupo ng tuwid at pinagmasdan ng mga medalya. Napagtanto niya na ang mga ito ay hindi lang simbolo ng talino o sipag. Ang bawat isa ay marka ng pagmamahal ng isang ina na handang ibigay ang lahat para sa anak. At sa gitna ng katahimikan ng dapit hapon, isang malinaw na katotohanan ang sumilay sa puso ni Daniel. Ang tagumpay ay mas matamis kapag may pinanggagalingang sakripisyo. At kahit wala na sa kanyang tabi ang taong pinakaunang naniwala sa kanya, dala-dala niya pa rin ito sa bawat hakbang. Sa harap ng puntod, sa damuhan, sa gitna ng mga medalya, isang anak ang tahimik na nagpasalamat at isang pangarap ang tuluyang natupad. Matapos ang gabing iyon sa sementeryo, hindi na pareho ang pakiramdam ni Daniel. May lungkot pa rin, oo. Hindi naman nawawala ang pangungulila. Ngunit may bago nang tumutubo sa puso niya. Isang malinaw na direksyon. Habang naglalakad siya palabas ng sementeryo, bitbit ang kanyang diploma at muling isinukbit ang mga medalya sa loob ng bag niya. Napagtanto niyang hindi doon nagtatapos ang kwento niya. Ang pagtatapos niya ay hindi wakas. Ito'y simula pa lamang. Ilang linggo matapos ang graduation, natanggap siya sa isang kilalang kumpanya bilang junior analyst. Hindi kalakihan ang sweldo, ngunit sapat para makapagsimula. Sa unang araw niya sa trabaho, bago siya pumasok sa opisina, dumaan muna siya sa puntod ng kanyang ina. Ma, may trabaho na po ako. Nakangiti niyang sabi. Hindi na po tayo mangangamba sa bayarin. Sa bawat sahod na natatanggap niya, may bahagi siyang inilalagay sa isang hiwalay na sobre. Hindi yun para sa luho. Para yun sa bagong cellphone o damit. May plano siya. Makalipas ang 1 taon ng pagtitipid at pagtatrabaho ng masigasig,
Pumalik siya sa dati niyang high school. Dinala niya ang sobre at kinausap ang principal. Ma'am, gusto ko po sanang magbigay ng maliit na scholarship para sa isang estudyanteng kapos sa buhay pero masipag mag-aral. Sabi niya, medyo kinakabahan. Anong pangalan ng scholarship na yan? Tanong ng principal. Saglit siyang napayuko. Pagkatapos ay ngumiti. Rosa M. Santos Memorial Scholarship po. Hindi man malaki ang halaga, kaya niyang ibigay. Sapat yon para makabili ng libro at makabayad ng miscellaneous fees ng isang bata sa loob ng isang taon. At nang ibigay niya ang unang certificate sa napiling estudyante, isang babae na anak din ng labandera, hindi niya napigilang maluha. Sa mga mata ng batang iyon, nakita niya ang kanyang sarili. At sa likod ng tagpong iyon, pakiramdam niya ay may isang taong nakangiti. Lumipas pa ang mga taon, umangat ang kanyang posisyon sa trabaho. Lumaki ang kanyang kita, at bawat taon, mas nadaragdagan ang sakop ng scholarship. Hindi na lamang isa ang mga natutulungan niya. Naging 3, naging 4, hanggang sa naging 5, at mas dumami pa. Minsan, may nagtanong sa kanya kung bakit niya ginagawa yon. Simple lamang ang sagot niya. May naniwala sa akin noon kahit wala kaming pera. Gusto ko lang ipasa yon at maibalik bilang pasasalamat. Sa tuwing bibisita siya sa sementeryo, hindi na siya pumupunta roon na puno ng sakit. Pumupunta siya roon na mayroong kwento. Kwento ng mga batang natutulungan, ng mga pangarap na unti-unting naabot. Lumuhod siya minsan sa harap ng puntod. Hawak ang isang bagong medalya mula sa kumpanya bilang outstanding employee. Ma, mahina niyang sabi. Hindi ka man nakaupo sa harapan ko ngayon. Pero, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako nakatayo. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay na hindi tinuturo sa paaralan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng medalya. Nasusukat ito sa kung ilang buhay ang nabago mo dahil sa mga sakripisyong inalay para sa iyo. Ang kahon ng mga medalya na dati itinabi ng kanyang ina ay hindi na lamang simbolo ng mga panalo. Sina itong paalala ng isang pamana. Pamana ng pagmamahal, pagtitiis at pananalig. At hanggat may batang nangangarap sa gitna ng kahirapan, mananatiling buhay ang alaala ni Aling Rosa. Dahil may mga inang hindi man nagkaroon ng marangyang buhay, pero nag-iwan ng kayamanang hindi kailanman nauubos. Isang pusong marunong magsakripisyo at isang anak na marunong tumanaw ng utang na loob. Lumipas ang ilang taon mula nang magtapos si Daniel at magsimulang magtaguyod ng scholarship fund sa pangalan ng kanyang ina. Sa bawat batang natutulungan niya, bawat pangarap na unti-unting natutupad, damang-dama niya ang presensya ng isang taong nagbigay ng lahat para sa kanya, si Aling Rosa. Hindi niya kailangan pang humawak ng medalya o diploma para maramdaman ang tagumpay. Ang tunay na yaman niya ay hindi nasusukat sa karangalan o materyal na bagay, kung hindi sa bawat buhay na kanyang naantig at napasigla. Tuwing bibisita siya sa puntod, hindi na siya umiiyak ng lungkot. Ngayon, mayroon ng dalang ngiti. Ipinapaabot niya ang kanyang pasasalamat sa ina. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing walang ilaw, sa bawat peraso ng tuyo na kanilang pinaghahati-hatian, sa bawat aral ng determinasyon at pagmamahal. Ang mga medalya at diploma ay simbolo lamang ng kanyang ipinagtagumpay. Ang pinakamahalagang aral ay ang pagmamahal at sakripisyong iniwan ng kanyang ina. Isang pamana na hindi kailanman mawawala. Sa bawat batang tinutulungan ng scholarship fund, nakikita ni Daniel ang mukha ng kanyang ina. Nakikita niya ang mga mata na puno ng tiwala at pangarap. At sa tuwing nakakatulong siya sa iba, nararamdaman niya na patuloy na nabubuhay ang kanyang ina sa puso ng bawat batang nabibigyan ng pag-asa.
Ang kwento ni Daniel ay paalala sa lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa diploma, medalya o sa yaman. Nasusukat ito sa pagmamahal, sa sakripisyo at sa pag-aalay ng ating tagumpay para sa iba. Ang bawat medalya ay may kwento, ang bawat pangarap ay may dahilan, at ang bawat anak na may pusong marunong tumingin sa pinagmulan ay patuloy na magtatagumpay. Kahit wala na ang nagmahal at naniwala sa kanila. Sa huli, ang buhay ay hindi lamang patungkol sa kung ano ang nakamtan natin, kung hindi kung papaano nating naibabahagi ang tagumpay sa mga taong nagbigay ng dahilan para tayo'y magsumikap. Si Daniel, sa simpleng puntod sa damuhan, natutunan ang pinakamahalagang leksyon. Ang pagmamahal ng isang ina ay higit pa sa medalya. Ito ang ilaw na patuloy na gagabay sa kanya at sa lahat ng batang nangangarap. At sa ilalim ng dapit hapon, kasama ang medalya at diploma na ipinatong sa damuhan, nakangiti siya at tahimik na nagpasalamat. Ma, ikaw ang dahilan kung bakit ako nakatayo. At dahil sa'yo, hindi ako titigil sa pagtulong. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ipinakita sa kwento ni Daniel at ng kanyang ina na ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay handang magsakripisyo kahit ang kapalit ay sariling pagod, kalusugan at oras. Ang bawat medalya at tagumpay ni Daniel ay bunga ng pagtitiis at pag-aalay ng kanyang ina. Ang tagumpay ay hindi basta-bastang dumarating. Ito ay bunga ng tiyaga, pag-aaral, pagtatrabaho, at hindi pagsuko sa kabila ng kahirapan. Tulad ni Daniel, mahalagang manatiling matatag sa bawat hamon ng buhay. Palaging tandaan na ang bawat medalya, diploma o tagumpay ay simbolo lamang, sapagkat ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig, sakripisyo at inspirasyong naiiwan natin sa mundo. Tulad ng ginawa ni Daniel, ang tagumpay ay mas makabuluhan kapag naibabahagi natin ito sa iba at kapag naaalala natin ang mga taong naging dahilan para tayo magsumikap. Sino nga bang mag-aakala na ang dating batang kapos sa buhay ngayon ay tumatamasa ng kaginhawaan at nakakatulong sa mga mas nangangailangan? Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.